Hello, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, ang bilis ng panahon. Kaya sa umagang ito, ating tunghayan ang si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Halina makinig, manood sa maikling devotion ito. Maraming aral ang matututunan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig, pasasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito, bubuhos ang pagpapala sa inyong buhay. Ito ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tayo'y sumandaling manalangin. Lord, O God, nasa panahon pa rin po kami ng buwan ng pag-ibig, O Panginoon, na kung saan aming nadarama ang mayaman mong pagmamahal, pag-iingat at pag-ibig sa amin, O Diyos. Tunay na Ikaw ang Diyos na buhay, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig mo sa amin, O Panginoon. Patawarin mo kami, O Lord, sa aming mga kasalanan, liman o hayag. Dinadalangin ko ang mga nanonood na nawa ay magkaroon sila ng kasiglahan sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng kagalakan, O Panginoon.
magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay, kasaganahan. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanila, siksik, liglig at tagumapaw pa sa kanilang buhay. Gawin silang ilaw at asin ng sanglibutang ito. Lord, ito po ang aking dalangin sa iyo sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Yan. At bago po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awit. Yan. Maraming salamat po sa awit na ating napakinggan. Nawa ay nagbigay ito ng magandang inspirasyon sa ating buhay. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Our topic today is about John 15:12-13. It says, "This is my commandment, love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command to you. No longer call you slaves, because a slave does not know what this master is doing." So yun po. Sa Tagalog po ay maganda, sa magandang balita, ito po ang magandang sinasabi. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yan. Magmahalan tayo sa isa't isa. Brothers and sisters, our mortal minds, we misunderstand and misinterpret love in so many ways. We attach condition on expectation. I love you if you do this. Or I love you, therefore, you have to do that. Malinaw na gustong bigyang diin ni Jesus, ang tinatawag niya na tayo ay may mas mataas na pangunawa sa isang walang kondisyong pag-ibig na simpleng presensya at kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy, pinagsasama-sama tayo sa isang malikhaing espiritual na enerhiya ng walang katapusan. Love, this is noun. Sa dictionary po, ang sabi doon, love is an intense feeling of deep affection. For example, babies feel parents with feelings of love. Naramdaman ng bata ang pagmamahal ng kanilang magulang. Love, similar, deep affection, fondness, tenderness, warm, intimacy, attachment, endearment, devotion, caring. Pero ang opposite po nito, nakalungkot. Hatred, galit, puot, hinanakit. Ano po? That is the opposite of love. Sa second po, sa dictionary, a great interest and pleasure is something. Is love for football. Halimbawa, isang tao, mahilig siya maglaro ng football, talagang love na love yun. Or basketball. Yung minsan nga, yung kahit hindi na naglalaro, mapanood lang sa telebisyon, talagang ano na po sila masayang masaya na. Liking, weakness, partiality, bent, leaning, or inclination. Yan po ay mga meaning na secular sa Dictionary Oxford. Ngayon ang gusto nating bigyan ng diin ay ang biblical meaning na hindi naman malayo sa meaning ng secular sa pananaw sa Biblia. Sinasabi sa John 15:14-17, "Kung kayo'y mga kaibigan ko, tinutupad nyo ang aking utos. Hindi ko na kayo tuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga." Yan. Ngayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo.
ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Yun pala ang utos sa atin, magmahalan tayo. Hindi natin makakamit ang kamalayan ni Kristo sa pag-ibig hanggat tayo ay nakapokus kung paano matutugunan ang pag-ibig ng ating personal na inaasahan ng tao o tinutupad ang ating nakikitang pangangailangan ng tao. Ang ibig sabihin ni Jesus sa ibigay ang buhay ay hindi dapat nating gawing hindi gaanong mahalaga ang ating mga pangangailangan kaysa pangangailangan ng iba. Ito ay kailangan nating tumaas o itaas yung consciousness, yung ating kaalaman sa nakikita na anumang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang kamatayan ay walang katotohanan para kay Jesus. Malapit niyang ipakita iyon sa parehong ebanghelyo sa libingan ni Lazaro na kanyang sariling krus. Diba si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoong Hesus dahil mahal niya si Lazaro. Kaya hindi niya sinasabi na dapat tayong mamatay. Sinasabi niya na ang pag-ibig ay gaya ng pag-ibig niya na isang bagay na paglalatag, inilalahad ng bawat pakiramdam na personal na pangangailangan, bawat kondisyon o limitasyon sa lakas ng pag-ibig, at simpleng pagyakap sa walang hanggang katapusang pag-ibig na siyang banal na liwanag at pag-ibig kung saan tayong lahat ay isa. Kaya nga yung pagyakap sa kapwa ay pag ganun, pag yung may problema at suliranin, irarab mo lang sa likod dito, ay parang talagang nawawala yung problema nila at suliranin, mga kapatid. Kaya kung tayo bilang mananampalataya, ay talagang itutuon natin ang ating pananampalataya sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay napakaganda. Brothers and sisters, we don't sacrifice ourselves for the sake of our loving friendship. We allow our loving friendship to become a doorway into the infinite experience of unconditional love that lives as Christ of our being and band us together as presence of God. So Jesus Christ has given us the example to follow. He wants us to love one another even as He has loved us. As Jesus gave up His life for us, He wants us to do the same for one another. True love is not a cheap, shallow, and sentiment. It is costly. So sa mga tuwid, ang pag-ibig ay napakamahal, mga kapatid. Hindi basta-basta lang. Hindi napakamahal. Kasi nga, dugo at katawan ni Kristo ang ibinayad sa krus ng Kalbaryo. For your sins, my sins, our sins, brothers and sisters. Sa mga tuwid, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. At iyon ang nagtitiis magpakailanman. At sino mang matagpo ang mayroon nito, sa uling araw ay makabubuti sa Kanya. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig. Yan. Nawa ay kayo po ay nasiyahan, nagalak sa salita ng Diyos sa umagang ito. Na-bless po kayo nawa, mga kapatid. By the way, brothers and sisters, shout out sa lahat ng may mga birthdays at anniversary ng kasal ngayong Friday up to Sunday. Kasi sa Monday to Thursday, may mga pastor at mga diakonesa ang babati sa inyong lahat. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay na ang pag-ibig mo ay nadama ng buong sangkatauhan. Marami ang siyang na-convert sa buong mundo, Panginoon. Dinadalangin ko na nawa ay patuloy na marami pang tao ang siyang maniwala sa iyo. Lord,
Ikaw nawa ay maging huwaran namin ang Panginoong Jesus. Our example at nawa ang aming buhay ay may bago sa araw-araw na paglalakbay sa daigdig na ito. Pangunahan niyo kami ng Santong Espiritu, ang bawat pamilya, O Panginoon, bawat may mga kaarawan, pagpalain, ingatan sila, gayon din ang may mga anibersaryo ng kasal. Nawa, O Lord, ay patuloy na ang pag-ibig nila ay maging matibay, matatag sa bawat araw. Kaya, O Lord, patnubayan niyo ang bawat isa, bawat pamilya sa aming buhay. At nawang Santong Espiritu ang manahan sa To God be the glory. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Yan mga kapatid, dumating na naman po ang oras na tayo ay magpapaalam pansamantala sa ating programa o ministry na si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsampa. At magbabalik po tayo next Friday. Friday na naman. Excited ka ba? Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay lubos-lubos, yan, huwag din nating kalimutang mag-like, subscribe, and share para laging updated kayo sa mga videos. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. I love you all. Bye for now. See you again next Friday. Kasama